Musika. Miss, saang floor po ang opisina ni Ginoo Dato Villanueva? Tanong ni Pearl sa receptionist ng engranding gusaling pinasok niya. Ang tanong niya ay puno ng kumpiyansa, ngunit may bahagyang kaba sa ilalim ng kanyang tinig. Tumingin ang receptionist, isang babaeng naka-uniform ng maayos, at ngumiti ng propesyonal. May appointment po ba kayo, ma'am? Tanong nito, habang ang kanyang mga matay bahagyang sumaipat sa simpleng kasuotan ni Pearl. Wala, sagot ni Pearl, diretso at walang paligoy-ligoy. Kailangan po bang may appointment kay Mr. Finnegan? Idinagdag niya ito na may bahagyang inis, ngunit sinubukang panatilihin ang kalmado. Biglang ngumiti si Pearl, ngunit ang kanyang susunod na sagot ay nagdala ng kakaibang tensyon. Girlfriend niya ako, sabi niya ng buong tapang. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng gulat sa receptionist, na napahinto sa ginagawa at napatitig sa kanya ng may halong duda at pagkabigla. Girlfriend po, ulit ng receptionist, sabay tingin sa kanya mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri kung totoo ang kanyang sinasabi. Bahagyang nainsulto si Pearl sa ginawa nito. Totoo nga naman, hindi siya mukhang modelo o beauty queen tulad ng mga babaeng kadalasang nadidikit kay Reed. Ang suot niyang kupas na jeans at simpleng puting t-shirt ay malayo sa inaasahan ng karamihan. Ngunit, sa kabila ng simpleng anyo, alam niyang may angking ganda siya, isang ganda na hindi nasusukat ng marangyang pananamit. Oo, girlfriend niya ako. May problema ba? Sagot niya, sabay taas ng kilay na parang hamon. Wala naman po, ma'am. Sandali lang po tatawagan ko lang po si sir, sagot ng receptionist, medyo naiilang. Hindi ba pwedeng sabihin mo na lang kung anong floor siya at saan ang opisina niya? Tanong ni Pearl, na unti-unting nauubusan ng pasensya. Kailangan ko po kasing i-confirm kung kayo nga po talaga ang girlfriend ni sir, paliwanag ng receptionist, na tila sinusubukang manatiling kalmado. Aba, talaga naman, sabi ni Pearl, sabay halo-kip-kip ng kanyang mga braso. O sige na, tawagan mo na siya, dagdag niya, ngunit sa loob-loob niya ay may bahagyang kaba. Paano kung hindi siya paakyatin ni Reed? Ano pong pangalan niyo, ma'am? Tanong ng receptionist, habang inaabot ang telepono. Pearl. Amihan Santos, sagot niya, gamit ang buong pangalan na tila may layuning mag-iwan ng impresyon. Okay, Miss Pearl. Paintay lang po saglit ha, tatawagan ko lang po si sir, sabi ng receptionist, sabay dial sa telepono. Tahimik na nagmasid si Pearl habang kausap ng receptionist si Reed sa kabilang linya. Ang bawat kilos nito ay tila mabagal at nagdadagdag ng tensyon sa sitwasyon. Hindi niya maiwasang mag-isip ng mga posibleng sagot ni Reed. Sir, itatanong ko lang po sana. Andito po kasi sa lobby ngayon si Miss Amihan Santos. Kiniklaim niya po na girlfriend niyo raw po siya, sabi ng receptionist sa telepono, habang tinitingnan si Pearl ng may bahagyang interes. May ilang segundong katahimikan bago muling nagsalita ang receptionist. Yes po. Amihan Santos po. Opo, paakyatin ko po ba, sir? Sige po, pasensya na po sa abala, sabi nito bago ibaba ang telepono. Napangiti si Pearl, ngunit ang kanyang tanong ay puno ng iritasyon. Ano, pwede na akong umakyat? Tanong niya, na hindi na maitago ang kanyang inis. Tumitig ang receptionist sa kanya at ngumiti ng bahagya. Hindi po, hindi daw po kayo girlfriend ni sir, kaya hindi po kayo pwedeng umakyat. Sagot nito, na tila may bahagyang awa sa boses. Nanlaki ang mga mata ni Pearl, habang ang kanyang mga braso ay bumagsak mula sa pagkakahalukip-kip. Sa puntong iyon, naramdaman niya ang bigat ng pagkatalo, ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang nakatayo ng matikas. Napasimangot si Pearl, at ang kanyang mga balikat ay bahagyang bumagsak habang siya'y tumalikod. Alam niyang malaki ang posibilidad na mangyari iyon, ngunit hindi niya may kakaila ang kirot ng pagkadismaya. Ayaw niya man lang ba akong makita, mahina niyang bulong sa sarili habang mabagal na naglalakad paalis, ang bawat hakbang ay tila mabigat. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, isang tinig ang pumihil sa kanya. Miss, tawag ng receptionist, puno ng pag-aalangan at bahagyang gulat sa mukha nito. Napahinto si Pearl at napalingon, umaasang may pagbabago sa sitwasyon. Pwede ka daw umakyat, dagdag ng receptionist na may halong kaba. Talaga? Tanong ni Pearl, biglang nabuhayan ng loob. Napansin niyang hawak muli ng receptionist ang telepono, malinaw na kausap nito si Reed. Agad siyang bumalik, puno ng pananabik.
Si Reed ba yan? Tanong niya. Halos hindi maitago ang excitement sa boses. Opo, ma'am, sagot ng receptionist. Walang alinlangan, inagaw ni Pearl ang telepono mula sa receptionist. Hello, Reed. Aakyat na ako ah. Saan yung floor mo? Tanong niya ng direkta, puno ng kumpiyansa. Sa kabilang linya, tanging mabibigat na paghinga lamang ang narinig ni Pearl sa unang saglit. Halos hindi siya makahinga sa kaba habang hinihintay ang sagot. 20th floor, buntong hining ang sagot ni Reed, malamig ngunit malinaw. At bago pa siya makapagsalita muli, naputol na ang linya. Napataas ang kilay ni Pearl, ngunit agad niyang binalik ang telepono sa receptionist. Eto, miss. Salamat ha, aniya, sabay lakad patungo sa elevator. May bahagyang ngiti sa kanyang labi, at habang nakasakay, tila hindi niya mapigilan ang sarili, sisipol-sipol pa siya, puno ng bagong pag-asa. Pagdating sa 20th floor, tumambad sa kanya ang opisina ni Reed. Sa labas, naroon ang secretary nito, na agad siyang binati ng magalang ng ngiti. Hi, nasa loob si Reed, tanong ni Pearl, diretso at walang alinlangan. Yes, ma'am. Kayo po ba si Miss Del Rosario? Tama. Pasok na po kayo. Naghihintay po si Sir sa loob, sagot ng secretary, sabay turo sa pinto. Thank you, sagot ni Pearl, at may kumpiyansang itinulak ang pinto. Sa kanyang pagpasok, agad nagtama ang kanilang mga mata ni Reed. Ang lalaking minsan niyang minahal, ngayon ay nakaupo sa kanyang mesa, seryoso at hindi mabasa ang ekspresyon. Ang kanyang presensya ay tila nagpapabigat sa hangin. Bumilis ang tibok ng puso ni Pearl. Akala niya, wala nang epekto sa kanya ang lalaki matapos ang mahabang panahon, ngunit mali siya. Mas gamwapo ito ngayon, ang kanyang matangos na panga, ang mas lalong matipuno nitong katawan, lahat ay tila mas lalo pang nagbigay diin sa kanyang karisma. Hi, Reed. Long time no see, nakangiting bati ni Pearl, na parang walang nangyari. Walang hiya-hiya, naupo siya sa couch nito na parang nasa sariling bahay. Hindi inalis ni Reed ang tingin sa kanya. Girlfriend, ha? Malamig na tanong nito, ngunit may bahagyang iritasyon sa boses. Bakit, hindi ba? Sagot ni Pearl, sabay tawa na tila walang pakialam. As far as I can remember, we broke up almost 10 years ago. You are no longer my girlfriend, sagot ni Reed, diretso at walang emosyon. Oh, EDX, pareho lang naman yun eh. My girlfriend, pa rin sa word, sagot ni Pearl, sabay kibit balikat. Anyway, how are you? Dagdag niya, pilit na binabago ang usapan. Umigting ang panga ni Reed, halatang naiinis. Anong kailangan mo? Tanong nito, malamig ngunit puno ng awtoridad. Ikaw talaga, hindi ba pwedeng magkamustahan muna tayo? Sagot ni Pearl, pilit na pinapanatili ang kanyang ngiti. May meeting pa ako mamaya kaya diretsuhin mo na ako. Alam ko namang may kailangan ka sa akin kaya ka lumapit ngayon eh. For Pete's sake, wala tayong komunikasyon sa loob ng ilang taon. Tapos bigla ka na lang pupunta dito para ipagkalat na girlfriend kita, sagot ni Reed, halatang nawawalan na ng pasensya. Naging girlfriend mo naman talaga ako, ah. Bakit? Tinatanggi mo ba yun? Dahil hindi na ako tulad ng mga type mo ngayon, sagot ni Pearl, na biglang naalala ang mga babaeng nalilink kay Reed, mga modelo at beauty queen na malayo sa kanyang simpleng anyo. Nag-iwas ng tingin si Reed. We're not going to talk about my types, are we? Course not, sagot ni Pearl, sabay tikim para bumalik sa dating topic. Ngunit sa loob-loob niya, hindi niya maiwasang maalala ang mga panahong nagseselos siya sa ibang babae noong sila pa. Ganito rin siya noon, palaging nagtatanong, palaging naghahanap ng kumpirmasyon. Napasulyap siya kay Reed at napansing niluluwagan nito ang kanyang necktie. Ngumuso siya, pilit na pinipigilan ang tawa. Pautang ako, biglang sabi ni Pearl, na parang wala lang. What? Gulat na tanong ni Reed, halatang hindi inaasahan ang sinabi niya. Suminghap si Pearl, halatang naiinis, ngunit bigla siyang natigilan ng may maisip. Alam mo ba kung anong trabaho ko? Tanong niya, ang boses ay puno ng hamon. Napakurap si Reed, at sa saglit na iyon, tila nagdadalawang isip siya. Napamura ito sa sarili at pumikit ng mariin, halatang pinipigilan ang sariling emosyon. Natawa si Pearl ng malakas, hindi na napigilan ang sarili. Wow, Reed, hindi ko alam na updated ka pa pala sa buhay ko. Ano yan? Stalker vibes, nangaasar niyang tanong, sabay ngisi.
Don't get the wrong idea. Mabilis na depensa ni Reed, ngunit hindi halos makatingin sa kanya. Siguro hindi ka pa rin nakaka-move on sa akin, no? Aminin mo na, na-miss mo rin ako, di ba? Sige na, sabihin mo na. Ako rin naman, na-miss kita. Ani Pearl, sabay tawa na parang batang nanunukso. Napalingon si Reed kay Pearl, ngunit ang tingin nito ay puno ng iritasyon. Lalo namang humagalpak ng tawa ang dalaga, tila natutuwa sa reaksyon ng lalaki. Namula si Reed, hindi dahil sa hiya kundi sa halatang inis. Alam niyang nilalaro lang siya ni Pearl, ngunit hindi niya mapigil ang maapektuhan. Mas lalo tuloy kitang hindi papautangin, iritadong sabi ni Reed, ang tono ng boses ay puno ng paninindigan. Ha, Reed naman Simon got ni Pearl, parang batang nagtatampo. Ikaw na nga itong uutangan, ikaw pa itong mas malakas mang-asar. Fine, hindi na kita aasarin. Pautangin mo lang ako, please, sabi ni Pearl, biglang naging seryoso ang tono. No, maikli at malamig na sagot ni Reed. Pretty please, Reed, pilit ni Pearl, ngayon ay may kasamang puppy eyes. I said no, ulit ni Reed, mas matigas ang boses. Please, baby, tawag ni Pearl, gamit ang dating endearment nila noong sila pa. Natigilan si Reed. Para bang biglang bumalik sa kanya ang lahat ng alaala nila, ang masasayang sandali, ang mga tawanan, at ang mga pinagsamahan nila. Ramdam niya ang biglang bilis ng tibok ng puso niya, ngunit mabilis din itong napalitan ng kirot. Ang kirot ng nakaraan. Umigting ang panga niya, at tinitigan niya si Pearl ng matalim. Will you please stop using our past against me? Iritadong sabi ni Reed, pilit na pinipigilan ang sariling emosyon. Napataas ng kilay si Pearl at napangisi. Oh bakit? Affected ka pa rin ba? Naaapektuhan ka pa rin sa akin, Reed? Tanong niya, puno ng pang-aasar. Of course not, madiing sagot ni Reed. Hindi naman pala umalis ka na. Tapos na ang oras mo, malamig na dagdag ni Reed, halatang gustong tapusin ang usapan. Reed, I said, get out. O gusto mong magtawag pa ako ng security para palabasin ka, malamig na banta ni Reed. Grabe ka naman. Security agad. Ang salbahin mo pa rin talaga hanggang ngayon, no? Reklamo ni Pearl habang tumatayo. Oo na. Aalis na. Pero kapag may nangyaring masama sa akin kasi hindi mo ako pinautang, kasalanan mo yun, tila batang sabi ni Pearl bago nagmarcha palabas ng opisina. Napabuntong hininga si Reed at napahawak sa ulo. Pagkaalis ni Pearl, ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso niya. Halo-halong emosyon ang damaloy sa kanya, excitement, saya, kaba, at pangungulila. Stop it, you stupid heart, inis na bulong niya sa sarili. Sinaktan ka na niya noon. You can't be still pounding hard for her, dagdag pa niya, sabay pikit at buntong hininga. Samantala, nakaupo naman si Pearl sa tabi ng fountain sa parke, nakanguso habang kumakain ng saging. Sama ng ugali, ba't ayaw niyang magpautang? Akala mo wala kaming pinagsamahan. Saksak niya sa baga niya yung yaman niya. Wala naman siyang puso mula noon hanggang ngayon, bulong-bulong niyang reklamo, sabay kagat muli ng saging. Natigil siya sa pagsumpa kay Reed nang biglang may 5 lalaking nakaitim na tumayo sa harapan niya. Malalaki ang katawan ng mga ito, at halatang hindi sila naroon para makipagbiruan. Bakit ho? Tanong ni Pearl, halatang kinakabahan. Ikaw ba si Amihan Santos? Tanong ng isa, ang boses ay malalim at nakakatakot. Nilunok ni Pearl ang inunguyang saging at mabilis na umiling. Hindi ako yun, sagot niya, pilit na ngumingiti. Tinitigan siya ng mga lalaki, at akala niya'y hindi sila maniniwala. Ngunit tumango ang isa at lumapit sa babaeng medyo kahawig niya. Napalunok si Pearl at napaisip na baka isa iyon sa mga tauhan ng pinagkakautangan ng tatay niya. Kaya bago pa bumalik ang mga ito, kumari pa na siya ng takbo. Manahimik ka, sigaw ni Ginoong Makisig, ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong silid, parang kidlat na tumama sa lahat ng naruroon. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, at ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakatikom. I'm sorry for the mistake, Mr. Finnegan. Naniwala kami sa babaeng to, aniya, ngunit ang kanyang tinig ay halatang may bahid ng kaba. Parang pilit niyang binabalanse ang sitwasyon, ngunit halata ang tensyon sa kanyang boses. Kaya pakawalan niyo siya, malamig na sabi ni Reed,
ang kanyang tinig ay parang yelo na tumagos sa lahat ng naroroon. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng bigat sa paligid, at kahit si Ginoong Makisig ay bahagyang napaurong. Ano yun? Tanong ni Ginoong Makisig. Ang kanyang kilay ay bahagyang kumunat, tila hindi makapaniwala sa narinig. Pakawalan niyo si Pearl, sagot ni Reed, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay Makisig. Hindi ito isang pakiusap, ito ay isang utos. Pero ang sabi mo, she's not my girlfriend, tugon ni Makisig, halatang naguguluhan. She is my wife. Pakawalan niyo siya ngayon din. Magkanong utang niya? Babayaran ko, madiing sagot ni Reed, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Parang hindi na siya mapipigilan, at ang bawat salitang binitiwan niya ay parang utos ng hari. Napatingin si Ginoong Makisig kay Pearl, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Pati si Pearl ay hindi makapaniwala, ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka habang itinuro ang sarili. Wife ako, bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Nandyan pa ba kayo? Huwag niyo siyang sasaktan, or else, banta ni Reed, ang kanyang tinig ay nagbabanta ng panganib. Andito pa kami, Mr. Finnegan, sagot ni Ginoong Makisig, ngunit halata ang kaba sa kanyang boses. Great, send me your location. Papunta na ako, madiin na sabi ni Reed, na tila walang lugar para sa pagtutol. Hindi na nakaimik si Ginoong Makisig. Pati si Pearl, na natili na lamang nakatulala. Ang bigat ng sitwasyon ay parang ulap na bomb alert sa kanilang paligid. Where is she? Ang boses ni Reed ay parang kulog na bomb alert sa silid nang dumating siya. Napabalikwas ng bangon si Pearl, ang kanyang puso ay biglang napuno ng pag-asa. Nang makita niya si Reed, agad siyang kumaway, ang kanyang ngiti ay parang liwanag sa gitna ng dilim. Reed, dito, masayang tawag niya, ang kanyang boses ay puno ng saya. Sa kabila ng lahat ng nangyari, tila nawala ang takot sa kanyang puso. Sa piling ni Reed, pakiramdam niya ay ligtas siya, parang walang sino man ang makakapanakit sa kanya. Ngunit si Reed, ang kanyang malamig na tingin ay nanatili. Habang papalapit siya, ang kanyang presensya ay parang bagyong nagbabanta. Hindi niya pinansin ang ngiti ni Pearl, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Pakawalan niyo na siya, utos ni Reed, ang kanyang boses ay parang bakal na hindi kayang baliin. Pera muna, sabi ni Ginoong Makisig, ngunit ang kanyang boses ay halatang nanginginig. Alam niyang hindi siya dapat magkamali sa harap ng ganitong tao. Umigting ang panga ni Reed. Kinuha niya ang kanyang tseke, mabilis na nagsulat, at iniabot ito kay Makisig. Ang mga mata ng matanda ay kumislap sa tuwa nang makita ang halaga. Magkano yung sinulat mo? Tanong ni Pearl, ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad. 1 million, sagot ni Reed, na parang wala lang. Napasinghap si Pearl, 500,000 lang dapat. Kasama ng interest doon, aniya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ang kalahati ay para hindi ka na nila ulit guluhin, malamig na sagot ni Reed. Ang kanyang boses ay may bahid ng proteksyon, ngunit halata rin ang galit. Nanlaki ang mga mata ni Pearl, ngunit bago pa siya makapagsalita, hinayla na siya ni Reed palabas. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis, at ang kanyang presensya ay parang pader na hindi kayang lampasan. Saan tayo pupunta? Hindi dito yung daan papunta sa bahay ko puna ni Pearl habang nakasakay sila sa magarang kotse ni Reed. Sa bahay ko, sagot ni Reed, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Bahay mo? Anong gagawin natin sa bahay mo? Kailangan ko nang umuwi, aniya, ang kanyang boses ay may halong kaba. Hoy, really? Pagkatapos kong bayaran yung utang mo, sagot ni Reed, ang kanyang tinig ay puno ng sarkasmo. Napakurap si Pearl, at napanguso. Salamat nga pala ha. Huwag kang mag-alala, mababayaran ko din yun pagdating ng panahon, aniya, ang kanyang boses ay bahagyang bumaba. Kailan? After 10 years, sarkastikong tanong ni Reed, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Pearl. Ito naman, ba't mo pa binayaran kung nagagalit ka, sagot ni Pearl, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Bakit hindi? Konsensya ko pa kapag may nangyaring masama sa'yo. Why did you even tell them that I am your boyfriend? Tanong ni Reed, ang kanyang boses ay puno ng galit. Ngumuso si Pearl, at hindi na nakasagot. Sorry na. Aniya, ang kanyang boses ay halos pabulong. Sasama ka na muna sa akin. We need to talk about this matter, madiing sabi ni Reed.
Pero makakauwi ako mamaya ha, tanong ni Pearl, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi sumagot si Reed. Sa halip, sumulyap siya kay Pearl at ngumisi ng malademonyo. Depende sa magiging takbo ng usapan, sagot niya. Ba't mo tinatanong? Nga pala, ba't mo sinabing wife mo ako? Baka magalit ulit si Ginoo Makisig kapag nalaman niya yung totoo, singhap ni Pearl, halatang aligaga habang kinakalma ang sarili. Hindi ka pa rin nagbabago. Ani Reed, bahagyang umiling habang pinagmamasdan ang dalaga. Hindi ka pa rin mapalagay sa isang topic lang. Calm down, woman. We'll talk about everything we need to talk about, kaya isa-isa muna. Okay. Ang kanyang tinig ay kalmado ngunit may bahid ng awtoridad. Okay. Natatawang sagot ni Pearl, na tila bahagyang gama ng pakiramdam. First off, Ani Reed, diretso sa punto, gusto kong dito ka muna tumira sa bahay pansamantala. Ha, bakit? Tanong ni Pearl, ang kanyang mga kilay ay magkadugtong na halos. Hanggang sa hindi natin nasisigurong ligtas ka na, sagot ni Reed, ang kanyang mga mata ay seryoso. Gaya ng sabi mo, hinahabol ka ng mga taong pinagkakautangan mo. Mahigpit ang security dito sa bahay ko. This is the safest place on earth. Paano yon? Hanggang kailan ako dito sa bahay mo? Hindi nila ako titigilan hanggat hindi ako nakakabayad, giit ni Pearl, na halatang hindi pa rin komportable sa ideya. Ako na yung magbabayad, sagot ni Reed, walang alinlangan. Napataas ang kilay ni Pearl at napangisi, tila nagdududa sa intensyon ng binata. Bakit? Huwag mong sabihin. Huwag mo nang bigyan ng mali siya. Pwede. Concern lang bilang ex mo. Mabilis na putol ni Reed. Ang kanyang tinig ay malamig ngunit may bahid ng katotohanan. Humagalpak ng tawa si Pearl, halatang hindi makapaniwala. Ewan ko sa'yo, Mr. Finnegan. Mga palusot mo. Kapag ex na, wala na dapat pakialamanan, di ba? So bakit ka lumapit sa akin, ha? Nagkibit balikat si Pearl, tila sinusubukang gawing magaan ang usapan. Ewan ko. Masyado lang sigurong magulo yung isip ko nitong mga nakaraang araw kaya naging desperada na akong humingi ng tulong sa'yo. Pero ngayon, na-realize kong mali pala yun. Wow, are you tricking me or what? Biglang nagbago yung isip mo ngayong tumutulong na ako. Nakatulong na ako, tanong ni Reed, sabay ngiti ng malatong. Di sorry na. Babayaran naman kita sagot ni Pearl, na may halong inis at hiya. Mananatili ka dito hanggang sa sinasabi ko. At oo, babayaran mo ako. Maghanda ka dahil malaki yung sisingilin ko, sagot ni Reed, na halatang may tinatagong plano. Napakurap si Pearl at napalunok, tila hindi alam kung seryoso si Reed o nagbibiro. Pwedeng favor, tanong niya, bahagyang nag-aalangan. What is it? Sagot ni Reed, na bahagyang nagtaas ng kilay. Pwedeng isama ko yung mga kapatid ko dito. Hindi ko sila pwedeng iwan at pabayaan sa bahay. Ako na lang yung inaasahan nila Pakiusap ni Pearl, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sige, ipapahanda ko na yung mga kwarto nyo, sagot ni Reed, na parang walang alinlangan sa desisyon niya. Thank you, ex, mapang-asar na sabi ni Pearl, sabay ngiti ng maloko. Tumalim ang tingin ni Reed pero hindi na nagsalita. Isang araw lang ang dumaan, nakalipat na agad sina Pearl at ang mga kapatid niya. Tatlo silang magkakapatid, si Pearl ang panganay, sumunod sa kanya si Bayani Santos na 17 at ang bunso na si Liwayway Santos na 12. Ate, nagkabalikan ba kayo ni Kuya Reed? Tanong ni Bayani, na halatang kuryoso sa sitwasyon. Nanlaki ang mga mata ni Pearl at agad na tinakpan ang bibig ng kapatid. Napalingon naman si Reed sa kanila, halatang nagulat din. Hindi, Bayani, sagot ni Pearl, na pilit pinapakalma ang sarili. Hindi. Bakit tayo titira sa bahay niya? Tanong ulit ni Bayani, na hindi pa rin kumbinsido. Kasi inaayos pa lang namin yung relasyon naming dalawa ng ate Pearl mo, Bayani. Magkakabalikan din kami, sagot ni Reed, na may halong biro ngunit seryoso ang tono. Dahilan upang manlaki ulit ang mga mata ni Pearl. Anong sinasabi mo? Bulong niya kay Reed, halatang naguguluhan. Nagkibit balikat lang si Reed at pumasok na sa kwarto ni Liwayway na tinignan nila. Nagustuhan mo ba yung kwarto mo? Tanong niya sa bata, na may bahagyang ngiti. Napatitig tuloy si Pearl dito at nakaramdam ng lungkot. Napaisip siya kung ano kaya ang nangyayari ngayon kung hindi sila nag-break. Siguro kasal na silang dalawa ngayon.
Ang kapal ng mukha mo para isipin yan, Pearl. Ikaw yung nakipaghiwalay, remember, sigaw ng utak niya. Napalunok si Pearl. Sakto namang tumingin sa kanya si Reed kaya nag-iwas na din siya ng tingin. Ang kwarto mo naman yung tignan natin, ani Reed, habang papalapit sa kanya. Titig na titig siya kay Pearl, na tila may gustong ipahiwatig. Okay, nasan ba? Nasa baba, katabi ng kwarto ko, ha? Tanong ni Pearl, pilit na binabalang ang usapan. Ang dami pang kwarto sa taas sagot ni Reed, ngumingisi lang at hindi na sumagot. Kinabahan tuloy si Pearl pero sumunod na rin siya sa binata. Naiwan naman ang dalawang kapatid niya sa taas. Ang laki naman, reklamo ni Pearl nang makita ang kanyang kwarto. At kaninong damit yung mga nasa closet? Hindi to akin Sa mga babae mo to. Ano? Tanong niya, halatang tinutokso si Reed. That's yours. My gosh. Pinabili ko yan sa secretary ko para sa'yo, sagot ni Reed, na parang walang big deal. Ba't mo ako binilhan? Tanong ni Pearl, na halatang hindi pa rin kumbinsido. Kailangan ba ng rason? Sagot ni Reed, sabay ngiti ng malalim. Natawa si Pearl at napahalukip-kip. Una, binayaran mo yung mga kidnappers para iligtas ako. Sunod, pinatira mo ako dito sa bahay mo. Tapos ngayon, binilhan mo ako ng mga damit. Anong problema? Ba yun naman yung gusto mong mangyari kaya lumapit ka sa akin? Hindi Uutang lang ako sa'yo. Hindi ko naman sinabing ibahay mo ako at bilhan ng damit, sagot ni Pearl. Ang kanyang tono ay may halong inis ngunit may bahid ng pasasalamat. Umamin ka nga, may nararamdaman ka pa para sa akin, no? Kaya mo to ginagawa kasi gusto mo siguro akong makuha ulit, no? Asar ni Pearl. Seryoso lang siyang tinitigan ni Reed. Ni hindi ito tumanggi sa akusa niya. Unti-unting namilog ang mga mata ni Pearl. Hoy, itanggi mo naman. Paano kung yun naman talaga yung plano ko, ha? Aalis ka ulit, tatakbuhan mo ako ulit, may pait sa boses na sabi ni Reed. Kabadong tumawa si Pearl. Reed, ano ka ba? Ilang taon na yung nakalipas. Dapat naka-move on ka na. Kaya nga ilang taon na yung nakalipas, dapat naka-move on na ako. Pero anden pa din ako sa lugar kung saan mo ako nilugmok. Napaawang ang labi ni Pearl. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ayaw niya sa ganitong usapan. Hindi pa siya handa para sa ganito. Ate, dinig ni Pearl na tawag ng kapatid. Parang umilo naman ang bumbilya sa utak ni Pearl. Oy, si Bayani Santos. Tawag na ako. Puntahan ko lang saglit, ha? Naglakad na si Pearl paalis, pero inunahan siya ni Reed. Mabilis nitong sinarado ang pinto at hinayla siya, isinandal sa likod nito. Ang parehong kamay ni Reed ay nakaharang sa magkabilang gilid ni Pearl. Reed, napalunok si Pearl, mabilis ang tibok ng puso sa kaba. Nakatitig si Reed sa labi ng dalaga, tapos unti-unting nag-angat ng tingin. Iniisip ko kung pareho pa rin kaya ang lasa ng labi mo, ha? Malamang. Try ko, saad ni Reed. Napakurap-kurap si Pearl at hindi na nakapagsalita. Yun ang naging hudyat ni Reed para dahan-daang dumukwang at tikman ng isang beses ang labi niya. Ano? Okay na? Tanong ni Pearl. Hindi pa. Ang tagal-tagal na nung huling halik natin, Pearl. Mag-iisang dekada na. Tingin mo madali lang sa akin mag-compare. Di ano pala, hahalikan kita ulit, paulit-ulit, hanggang sa makita ko kung may pagkakaiba ba o wala. Wow, unlimited yan. Tumalim ang tingin sa kanya ni Reed, pero ngumisi naman si Pearl. Ano yan? Gusto mong gamanti sa pang-iiwan ko sa'yo noon? Actually, yes. Gusto kong gamanti, amin pa ni Reed. Kung ganyan ka gamanti, Reed, wala kang mapapala. Ang sarap mo kayang humalik. Masasarapan lang ako imbis na masaktan, asar pa ni Pearl. Napapikit si Reed at napamura. Humagalpak naman ng tawa si Pearl pagkatapos at iniwan na doon ang binata. Sabado nang ayain si Pearl ng mga kapatid niya na mag-swimming sa pool area ni Reed. Masaya silang naglalaro ng volleyball habang nasa tubig. Nang dumating si Reed, tinanong nito, anong ginagawa nyo? Lumilipad, sagot ni Pearl na may ngisi. Malamig siyang tinitigan ng binata, kaya agad din niya itong binawi. Joke lang naman. Hindi mabiro. Nagsuswimming kami. Oh, tinatanong pa kasi Obvious naman kung ano yung ginagawa namin. Ate, saway sa kanya ni Bayani Santos. Ba't mo sinasagot ng ganyan si kuya? Mamaya paalisin tayo dito. Hindi tayo papaalisin yan, Bayani Santos.
Mahal na mahal ako ng Kuya Reed mo. Niligawan ako niya noon kahit alam niyang medyo saplada ako, ngisi pa ni Pearl. Napailing na lamang si Reed. You're so full of yourself. Totoo naman ah. Niligawan mo ako dahil baliw ka, ngisi ni Pearl. Humagalpak ng malakas si Pearl, at kumislap naman ang mga mata ni Reed habang pinagmamasdan siya. Gaya noon, ang sarap pa rin sa feeling na mapatawan niya ito. Bayani Santos, Bimbi, may pasalubong ako sa inyo. Nilagay ko na yon sa mga kwarto nyo. Talaga, kuya, wow, thank you po. Nagunahan bigla ang dalawa sa pag-alis sa tubig. Napangisi naman si Reed nang magtagumpay ang kanyang plano. Hinubad niya ang suot na itim na t-shirt bago nag-dive sa pool. Napatili si Pearl sa pagtalsik ng tubig sa kanya. Pagdilat niya, nasa harap na niya si Reed, nakangisi. Akmang aalis na sana siya nang harangin siya nito habang nakasimangot. Saan ka pupunta? Aahon na ako. Tapos na akong mag-swimming. You're being disrespectful. Nakita mo ng kakalyusen. Anong connect? Bakit? Madadala ko ba ang tubig kapag umahan ako? Makakaligo ka pa rin kahit wala ako. Ano? Ikaw yata yung baliw sa ating dalawa, Mr. Finnegan, no? Huwag mo akong pilosopohin, Pinaalis ko na nga yung mga kapatid mo para masolo kita, tapos aalis ka naman. Namilog ang mga mata ni Pearl. Pagkatapos ay nag-iwas siya ng tingin. Sabihin mo nga, iniiwasan mo ba ako? Seryosong tanong ni Reed. Akala mo hindi ko napapansin yung mga pasimpleng pag-alis mo pag dumadating ako. Ba't mo ako iniiwasan? Hindi kita iniiwasan. Liar. Kilalang kilala kita, Pearl. Hanggang ngayon, kilala pa rin kita. Hindi ka nagbago kahit kaunti. Ikaw pa rin yung babaeng minahal ko. Pumikit ng mariin si Pearl. Ramdam na ramdam niya ang malakas na kalabog ng puso niya. Para na siyang mahihimatay. Pearl, marahang tawag ni Reed sa kanya, dahilan upang mapadilat siya. Namumungay ang mga mata nitong tumingin sa kanya. Ba't mo ako iniwan? I want to know why. Umiling si Pearl. Sinabi ko na sayo, hindi na kita mahal. Pwede bang tigilan mo na yung pagsisinungaling? Kung hindi mo na ako mahal nang nakipag-break ka, bakit kitang-kita ko yung sakit sa mga mata mo? Kitang-kita ko na ayaw mong makipaghiwalay. Kung ganun, ba't ka pumayag na maghiwalay tayo? Balik tanong ni Pearl. Because that's what you want. Ayaw kitang pilitin sa bagay na hindi mo nagugusto. Bakit? Kung hindi ba ako pumayag, hindi mo itutuloy yung pakikipaghiwalay? Siguro, wala sa sariling sagot ni Pearl. Lumangoy lalo papalapit si Reed kay Pearl. Hinapit ng binata ang bewang nito, habang ang isang kamay ay hinawakan ng baba niya para may angat ang mukha at magkatinginan sila. Pearl, I still love you. I still do. I didn't stop. Napasinghap si Pearl. Naramdaman niya ang pagbabadya ng luha sa mga mata niya. Please, bigyan mo ulit ako ng chance. Kung ano man yung naging pagkakamali ko noon. Wala kang pagkakamali, Reed. Sabi ko sa'yo, I fell out of love. Hindi ako naniniwala, pero sige, kung ayaw mo pang sabihin mo yun ngayon, iintindihin ko. I will give you time. I will try to understand it. Tuluyang bumagsak ang luha ni Pearl. God, ano bang ginawa ko sa past life ko para bigyan ako ng tulad mo? Hindi niya napigil ang tanong. Sinaktan kita, Reed. Iniwan kita sa ere. Pero ngayon, tinanggap mo ulit ako ng walang pag-aalinlangan. I love you so much, Pearl. More than you know. Napahagulgol si Pearl. Agad naman siyang niyakap ni Reed at pinatahan. Okay ka na? Tanong ni Reed habang malamlam na nakatingin sa dalaga. Pagkatapos ng ilang minuto nitong pag-iyak, huminga ng malalim si Pearl at tumango. Ngayon lang ulit ako naiyak ng ganito. Ang sarap sa feeling. Gaman yung pakiramdam ko. Bakit? Marami bang bumabagabag sa'yo? Oo, pera, 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 sabay hagalpak ni Pearl. Napaungol si Reed. Alam mo, minsan napapaisip ako kung dapat na ba kitang dalhin sa mental. You're insane. Mahal mo naman, sagot ni Pearl habang nakangisi. Naningkit ang mga mata ni Reed sa dalaga. You're taking advantage of my feelings for you, aren't you? Hindi sinasabi ko lang yung totoo. Bakit? Hindi ba yun totoo? It's true, of course. Napangisi si Pearl. Matalim naman siyang tinitigan ni Reed. Akmang hahapitin sana siya nito sa bewang nang bigla na lamang narinig ang boses ni Bimbi. Ate,
Binigyan kami ni Kuya Reed ng tig-isang iPad, tuwang-tuwa na sabi nito habang tumatakbo papalapit sa kanila, winawagayway ang gadget. Namilog ang mga mata ni Pearl at napatingin kay Reed nang umingisi. Ngayon, ba't mo sila binilhan? Sikmat ni Pearl. Narinig ko na wala raw silang tablet, kaya binilhan ko. Tanga, tablet na papel, hindi gadget. Oh, my bad. At least masaya sila, meron silang bagong gadget, sabay smirk ulit ni Reed. Napatala si Pearl at napailing. So far, naging maayos naman yung pagtira ni Pearl kasama ang mga kapatid sa bahay ni Reed. Komportable silang tatlo to the point na hindi na nila namalayan ang pagdaan ng mga linggo. Noon pa man, ay malapit na talaga ang mga kapatid niya kay Reed dahil madalas si Reed sa bahay nila dati. Pero ngayon, mas naging extra ang closeness ng tatlo. Nilapag ni Pearl ang dalang tray na naglalaman ng baked cookies at juice sa folding table habang pinagmamasdan ang mga kapatid na naglalaro ng badminton kasama si Reed. Sunday, at kapag ganito nagbabonding ang tatlo, nasanay na lang din si Pearl. Pahinga na muna kayo. Nag-bake ako ng cookies, saad niya. Si Reed yung unang lumingon at tumigil. Pawis na ito at bahagyang humihingal. Pero hindi man lang nabawasan yung kagwapuhan. Napasimangot tuloy si Pearl. Kaya ka pinagkakaguluhan nung bulong pa ni Pearl. Anong sabi mo? Tanong ni Reed nang makalapit. Wala. Sabi ko, try nyo yung ginawa ko. Wow, ngayon ko lang nalaman na marunong ka na palang mag-bake. Pinag-aralan ko yan kasi mag-a-apply dapat ako sa isang bake shop. Pero hindi natuloy kasi biglang may na-hire na daw sila Kwento pa ni Pearl at kumuha ng isang cookie para tikman. Masarap, tikman mo. Tumango si Reed. Pero imbis na kumuha sa plato para tikman, ay dumukwang ito papalapit sa kanya at pinagdikit ang mga labi nila. Nagulat naman si Pearl sa ginawa ng binata. Masarap nga, sabi ni Reed sabay dila sa sariling labi. Namula ng husto ang mukha ni Pearl. Ang landi mo pa rin hanggang ngayon Ganyan ba yung tactic mo para makakuha ng mga babae sa nakalipas na mga taon? What are you saying? Wala akong naging babae, no. Lo, wala ka dyan Kaliwat kanan yung mga balita na may di-date ka. Those are only rumors. Wala akong ibang dinate na babae pagkatapos mo. I've been bitter, you know. Hindi na ako naniwala na magmamahal pa ako ulit. Ganun mo ako kamahal, gulat na tanong ni Pearl. Pumungay ang mga mata ni Reed. Oo, shucks. Paano yan kung hindi tayo nagkita ulit? Ngumisi si Reed. Magpapakasingle na lang ako habang buhay. Or maybe I'll finally realize na hindi ko kayang mabuhay nang wala ka, kaya gagawa ako ng paraan para maging tayo ulit. Sus, palusot mo. Kung hindi nga ako pumunta sa office mo, hindi tayo magkikita ulit, no? Tsaka hindi ka nga agad pumayag na umakyat ako Syempre, galit pa ako sa'yo. Ba't naman kita papaakyatin at pagbibigyan pagkatapos mo akong saktan? So, ba't nagbago yung isip mo, ha? Nag-iwas ng tingin si Reed. Wala, marupok ako. Mahal pa rin kita. Miss na kita. Pinapangarap kong makausap at makaharap ka ulit. Kaya bakit ko naman papalampasin pa yon? So ngayon, hindi ka nagalit. Galit pa rin. Pero kung paiiralin ko yung galit ko at hahayaan kitang mawala ulit sa akin, mas magagalit ako sa sarili ko. Hindi nakapagsalita si Pearl sa gulat at napatitig kay Reed. Gumapang ang guilt sa kanya. Hindi niya pa rin sinabi hanggang ngayon ang dahilan kung bakit niya ito iniwan. At kahit hindi man ito sabihin, ramdam ni Pearl na naghihintay lang ito kung kailan siya handang umamin. Binabagabag tuloy si Pearl ng ilang araw dahil doon. Hindi niya rin kasi maamin ng diretsahan sa sarili, pero may nararamdaman pa rin talaga siya para kay Reed. Naman pinagbabawalang lumabas. Nag-hire na ako ng mga guard para sa mga kapatid mo, kaya huwag ka nang mag-alala. Oh, bakit hindi na lang ako yung magpa-bodyguard? Pwede naman pala yun, saad ni Pearl. Matagal-tagal silang nagtalo noon, at sa huli, si Reed pa rin yung nasunod. Naging okay din naman kay Pearl yung setup dahil mas nagkaroon siya ng time para gawin ang ilang hobbies niya habang nasa bahay lang. Anong oras daw yung uwi ng Kuya Reed nyo? Tanong ni Pearl sa mga kapatid, dahil madalas alas 8 pa lang ay nakauwi na ito. Pero alas 9 na, ay wala pa ito. Ate, andyan ka na naman. Nagsabi siya kaninang umaga na attend siya ng isang event. Lumilipad na naman yung utak mo kanina at hindi mo narinig, sagot pa ni Bayani Santos. Anong klaseng event daw? Wala naman siyang nabanggit kung anong klase
Tumango-tango lamang si Pearl. Pinindot niya ang Google at sinearch yung pangalan ni Reed. Ganito ang ginagawa niya dati sa tuwing nais niyang makibalita sa mga nangyayari sa buhay ng binata. Tinihil na niya ito simula nang tumira siya sa poder nito, pero ginagawa niya na naman ngayon. Kahit na pwede naman niya itong i-text para magtanong, agad siyang nagsisi nang makita sa isang social media tabloid ang current na larawan nito kasama ang isang babae sa event na pinuntahan nito ngayon. Reed Finnegan, nakitang kasama na naman ang modelong si Rosalind Cruz. Ito na ang panglimang pagkakataon na nakita silang magkasama sa isang event. Matatandaang nakita rin ang dalawa kamakailan lamang noong August. Are these two dating? Sabi sa isang headline. Chinek ni Pearl yung mga comments. Bagay sila. Maganda at gwapo. Nakakakilig, sabi ng isa. Siguradong nagde-date na yang mga yan, tapos low-key lang. Mas masaya kasi kapag low-key kaya naiintindihan ko sila, sabi ng isa pa. Ang swerte naman ni Manilyn. Siya lang pala yung bibihag kay Reed, sabi pa ng isa. Nako, sana sila na lang yung nakatadhana sa isa't isa. Bagay na bagay. Sana magpakasal na sila this year para hindi na maaga pa, dagdag pa ng isa. Kumikirot ang puso ni Pearl habang binabasa ang mga comments. Bumuhos ang mga luha niya na agad niya ring pinahid. Ate, ba't ka umiiyak? Tarantang tanong ni Bimby. Kuya Bayani Santos. Umiiyak si ate. Ate, anong nangyari? Tanong naman ni Bayani Santos. Umiiling-iling lang si Pearl at nagpahid ng mga luha. Tinanggal niya rin sa screen yung pictures bago pa makita ng mga kapatid niya at magtaka. Okay lang ako. Nakakaiyak kasi yung binasa ko. Palusot niya at saka sinimulang hakutin yung mga gamit. Sige na, sa kwarto na ako ah. Akyat na rin kayo kung tapos na kayo sa ginagawa nyo. Huwag kayong magpuyat ha. Sige po, ate. Pag-akyat ni Pearl, nagkatinginan ang dalawa pero hindi matanggal sa isip nila ang nangyari sa ate kaya pagdating ni Reed ay agad nila itong kinuwento. Sige, ako na yung bahala sa atin nyo. Magpahinga na rin kayo, saad pa ni Reed at dumiretso na sa pinto ng kwarto ng dalaga. Pearl, katok niya. Walang sumagot. Pearl, katok niya ulit. Hindi nagtagal, ay bumukas yon. Bagong ligo si Pearl, nakatapis pa. Ano ba yon? Kanina ka pa katok ng katok ah, reklamo nito. Napalunok si Reed habang nakatingin sa cleavage ng dalaga. Ilang saglit yung nanatili doon bago umakyat ang mukha nito. Umiyak ka raw kanina, tanong niya. Yun lang pala, may nakita lang akong nakakaiyak kaya ako umiyak. Ano naman yun? Wala ka na doon. Tsaka ba't nandito ka na? Akala ko ba nasa isang event ka? Naboard ako kaya umuwi na ako. Oh, paano yung girlfriend mo? Girlfriend, kunot noong tanong ni Reed. Ngumisi si Pearl. Sus, tatanggi pa eh. Kalat na kaya yung relasyon nyo sa social media. In fairness ha, magaling kang pumili. Sa lahat yata ng pinar sa'yo, yun yung pinakamaganda. I don't know what you're talking about, Pearl. Nakaramdam ng inis si Pearl sa patuloy na pagtanggi ng binata pero pinagkibit balikat niya na lamang yun. Whatever, kung ayaw mong aminin, okay lang. Wala din naman akong paki. Akmang isasara na sana niya yung pinto nang bigla itong hinarang ng buong braso ni Reed. Hoy, baliw ka ba? Babaliin mo ba yung braso mo? Gulat na bulalas ni Pearl. Yun ba yung dahilan kung bakit ka umiyak kanina? Seryosong tanong ni Reed, binabaliwala yung sinabi niya. Ba't ko naman iiyakan yun? Natatawa ngunit kabadong saad pa ni Pearl. Walang ganun ba? Saka halata. Ikaw ha, ang ambisyoso mo na, Reed. Anong akala mo sa akin? Selosa pa rin hanggang ngayon. Kung ganun, ba't ka umiyak? Ganyan ka kapag naiselos ka sa ibang babae noon, Pearl. Umiiyak ka. And I hate it. Hindi nga ako nagseselos. Then what? I'm just upset, pag-amin ni Pearl. Saan? Humakbang papalapit si Reed at humawak sa pinto para itulak yun para mas lalong bumukas at makadaan siya. Habang malakas ang kabog ng puso ni Pearl, hinayaan si Reed na makapasok. Sinara nito yung pinto. Saan ka upset? Mahal ko, malambing na tanong ni Reed at marahang kinuha ang kamay ni Pearl. Nag-iwas ng tingin si Pearl. Pearl, sumimangot si Pearl. Sabi mo, mahal mo ako pero may girlfriend kang iba. Wala akong girlfriend. Wala. E di sino yung Manilyn na yun na nasa picture? Sabi, girlfriend mo daw. Ilang beses na kayong nakitang magkasama sa ilang events. Kasi iisa lang yung mundong ginagalawan namin. Hindi ko girlfriend yun, Pearl. She's not even my type.
Nagkataon lang na nagkasama ulit kami at ma-issue yung mga tao. They badly want me to tie the knot now that Raymond married. Hindi kita sa picture pero katabi niya yung dad niya at yun yung kausap ko, paliwanag pa ni Reed. Tahimik pa rin si Pearl pero unti-unti na siyang naniniwala sa binata. Gaman na ang kaninang mabigat niyang puso. I love you, Pearl. It's only you. Suminghap si Pearl at tuluyan ng nag-angat ng tingin. Nagsusumamo ang mga mata ni Reed na nakatingin sa kanya. Kumirat tuloy ang puso niya. I don't even bed anyone after you kasi mukha mo lang din yung nakikita ko tuwing nakatingin ako sa ibang babae. Kahit saan ako magpunta, ikaw ang nakikita, naaalala, at naiisip ko. Tingin ko nga, sinumpa mo ako eh. Kasi how could I only love one person in this lifetime? Hala, ang kapal mo naman. Di kita sinumpa, no? Kasalanan ko bang sobrang ganda ko kaya baliw na baliw ka sa akin? Kaya nga baliw na baliw ako sa'yo kaya hindi ka na dapat magduda at magsos sa ibang babae kasi sa'yo lang ako nakatingin. After all these years, hindi nga, sabi, ako nagseselos eh, tanggi pa ni Pearl. Right, kailan mo naman inamin na nagseselos ka? Ganyan ka na dati pa. Hindi mo inaaming nagseselos ka. Ngumisi na lang si Reed at sinapo ang mukha ng dalaga. Are we okay now? Kailangan ko nang lumabas dahil kanina pa ako nag-iinit sa katawan mo. Namilog ang mga mata ni Pearl at napatingin sa sarili. Oo nga pala, nakatapis pa rin siya. Nag-angat siya ng tingin kay Reed habang unti-unting sumisilay ang mapaglarong ngiti sa labi nito. Pagkatapos ay tumingkayad siya at pinulupot ang braso sa batok ng binata. Pearl, nagbabanta ang tinig na saway ni Reed. Ano? Ayaw mo? Gusto mo, but we're not together yet. Tumawa si Pearl. Kailangan ba yon? Bakit? Do you let guys who aren't your boyfriends bed you? Madilim ang tinging tanong ni Reed. Hindi. Syempre. Anong tingin mo sa akin? Then we're not doing it. Sos, ang sabihin mo, you don't find me attractive anymore. That's a lie. I always find you attractive and hot. Laman ka lagi ng pantasya ko. And Tara. Tara na sa kama ko. Hindi pa tayo ulit eh. Tayo na ulit. Tumalim ang tingin ni Reed sa dalaga. Tayo na ulit dahil gusto mong magtalik tayo. No, you're not gonna use my body for that. Napaungol sa inis si Pearl. Ang arte mo naman. Syempre hindi lang dahil gusto ko ng ano. Hinilat ni Reed ang sentido. Ang bibig mo oh, bakit? Wala namang masama ah. Napakaano mo talaga. Porkit Tagalog. Napapikit si Reed at napabuntong hininga. Umatras na si Pearl habang nakasimangot. Ayoko na nga, nawalan na ako ng gana. Ang pakipot mo. Ako pa ngayon yung pakipot. Oo, sinong matinong lalaki yung tatanggi sa babaeng binibigay na yung sarili nila? Kulang na nga lang maghubad ako sa harapan mo pero ayaw mo pa rin. Sabi ko, hindi pa tayo. Tayo na nga dahil gusto mong. Dahil mahal pa rin kita. Ano ba, inis na sabi ni Pearl. Natigilan si Reed pero mariing tinignan si Pearl. Talaga, HMM. Hindi ka naniniwala, asterisk. Hindi umimik si Reed at tinitigan lang ang dalaga. Hindi naman mabasa ni Pearl ang iniisip nito. Hindi ka naniniwala, Reed. Ano bang dapat kong gawin para maniwala ka? Sabihin mo sa akin yung rason kung ba't mo ako iniwan noon. And maybe I'll think about it and believe you, seryosong sabi nito. Napawi ang ngiti ni Pearl. Nanlamig ang mukha nito. Reed, bakit di mo masabi? Ayokong magbago yung tingin mo sa akin. Kung gusto mo talagang maging tayo ulit, dapat mong sabihin sa akin yung rason. Pearl, because this has been haunting me since then. Hindi ako mapanatag. This will be forever my insecurity if hindi mo sasabihin sa akin. Sige, sasabihin ko sa'yo. Pero pwede bang hindi ngayon? Nakatapis pa ako tapos nilalamig na din ako. Ngisi ni Pearl. Napatingin si Reed sa katawan ni Pearl at napatiim bagang. Fine. Magbihis ka na. Good night, sabi pa nito at umalis na doon. Nakahinga naman ng maluwag si Pearl. Nakalusot ako doon. Kinabukasan, ine-expect ni Pearl na kakausapin ulit siya ni Reed tungkol doon pero lumipas ang maghapon ay hindi naman ito ginawa. Hanggang sa lumipas na naman yung ilang araw, doon napagtanto ni Pearl na pwedeng binigyan na naman siya nito ng panahon para makapag-isip at makapag-prepare. Epektibo naman dahil pagkatapos nga ng ilang araw, nakapagdesisyon na si Pearl sa dapat niyang gawin. Bibi, yung kuya Raiden mo, tanong niya sa kapatid niya na nasa sala. Lumabas, ate,
Tumango si Pearl at medyo kabadong lumabas. Nakita niya agad yung binata na nasa gilid ng fountain, nakatingala sa langit at may parang malalim na iniisip. Reed, anong ginagawa mo dyan? Nakangising agaw pansin niya dito. Lumingon si Reed sa kanya. Trabaho mo. Yup, sagot ni Reed. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Pearl. Ang Gigi ha. Nakatingin sa buwan habang nag-iisip. Nasa K-drama yan, pangaasar niya pa. Humalo kip-kip lang si Reed at pinaningkitan siya ng mga mata. Naging hilaw tuloy ang ngiti niya. Anyway, gusto kitang makausap tungkol sa kunot noong tanong pa ni Reed. Sa nangyari almost 10 years ago. You're ready to talk about that? Tumango naman si Pearl, kabado. Pinag-isipan kong mabuti yung sinabi mo, at tama ka. Kung gusto kong mag-work tayo this time, kailangan ko munang maging honest sa kung ano talaga yung nangyari noon. Lalo na't hanggang ngayon, pareho pa tayong affected dahil doon. Hindi umiimik si Reed at seryoso lang na pinagmasdan si Pearl na kabado na magsalita. But before that, gusto kong humingi ng tawad sa pananakit at pang-iiwan ko sa'yo noon. Gusto kong sabihin na hindi ko naman talaga ginusto yun. Pero magsisinungaling ako kung gagawin ko yun. I chose to live and hurt you. It was a choice. Bakit? Bakit mo ginawa yun? Titig na tanong ni Reed. Kinagat ni Pearl ang pang-ibabang labi at mabilis na nangilid ang luha niya. Nagkasakit si Papa. Kinailangan ko ng pera. Nag-offer yung mama mo sa akin kapalit ng paglayo ko sa'yo. What? Gulantang na nasambit ni Reed. Tapos nalaman ko pang baon na kami sa utang. Hindi ko alam kung saan hahanap ng pampagamot. Ako sa kanya kasi sa'yo ang dahilan kung bakit ginugulo kami ng mga inutangan niya. Tapos may gana pa siyang magkasakit. Pero mahal na mahal ko pa rin si Papa kahit ganun. Naging mabuti kasi siyang ama sa amin. Nalulong lang talaga siya sa sugal mula nung namatay si Mama. Ayoko siyang mawala. And my mother offered you money. How much? Malamig na tanong ni Reed. Napayuko si Pearl. 1,000,000. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Reed. Pamatak naman ang mga luha ni Pearl. Huwag mo sanang isipin na yun lang ang halaga mo sa akin, Reed. Mahal na mahal kita. Pero kailangan ko ng pera noon. Dapat nagsabi ka sa akin. Kaya kung magbigay ng higit pa doon, galit na sagot ni Reed. Magulong-magulo yung utak ko that time. Ginugulo kami at pinagbabantaan ng mga pinagkakautangan ni Papa. Nakarete si Papa sa ospital. Tapos ang sakit pang malaman na hindi pala talaga ako gusto ng nanay mo. Nahanda siyang maglabas ng milyones para layuan kita. Hindi niya ako gusto. Sa tingin mo lalapitan pa kita. Ang gulo-gulo ng buhay ko. Na-realize kong tama yung mama mo. Hindi ako yung babaeng dapat para sa'yo. Babaeng baon sa utang at desperada sa pera. Sabay hikbi ni Pearl. Kitang-kita niya ang pamumula ng mata ni Reed. Hinang-hina ito. I'm really sorry. Ayokong sabihin to dahil baka ma-realize mong sobrang kapal ng mukha ko. Nilapitan kita ulit kahit tinanggap ko yung pera ng mama mo noon. Ayokong ma-realize mo kung gaano ako kawalang hiya. Tingin mo talaga may pakialam ako dyan, galit na sabi ni Reed. You know what I'm thinking right now. Umiling si Pearl. Sana nilapitan mo ako. Hindi yung tumagal pa ng halos 1 dekada. Napaawang ang labi ni Pearl. Nagpatuloy naman si Reed sa pagsasalita. Madilim ang mukha niya. Wala akong pakialam kung nilapitan mo ako ulit dahil sa pera. Kung ganun lang din pala, mas magpapayaman pa ako para hindi ka na umalis sa tabi ko. Nagtagis ang bagang ni Pearl. Oo, nilapitan kita para sa pera, pero hindi ko intensyon na manatili sa tabi mo. Uutang lang dapat ako at babayaran kita. Hindi para maging gold digger. Wala akong pakialam kahit maging gold digger ka pa. Basta sa akin ka lang, Pearl. Sa akin ka lang. Tumigil sa pag-iyak si Pearl at nairita. Mukhang hindi sila nagkakaintindihan. Iba ang pinapanto ni Reed, iba rin ang pinapanto niya. Hindi nga, sabi. Ako nagpapaka-gold digger, inis na sabi pa ni Pearl. Tapos kung binigyan ka ni Mama ng 1,000,000 noon, bakit hanggang ngayon hinahabol ka pa rin ng mga pinagkakautangan nyo? Tanong pa ni Reed, binabalewala ang sinabi niya. Kulang yung 1,000,000 sa pagpapagamot. At hospital bills lang ni Papang ang nasakop noon, dapat humingi ka ulit kay Mama. Wow, Reed, anong tingin mo sa akin? Semento ang mukha, sarkastikong sagot ni Pearl. Humalakhak si Reed. Sabi mo kulang, dapat humingi ka ulit sa kanya kung kulang pala. Sira ulo ka ba? Anong sasabihin ko? Tita,
Kulang yung 1 milyon. Baka pwedeng dagdagan mo. Bakit kasi 1 milyon lang? Yun lang yung offer ng mama mo. Baka ganun lang din yung worth mo para sa kanya, sabay ngising asar pa ni Pearl. Sumimangot si Reed. Is that all, though? May iba ka pa bang hindi sinasabi sa akin? Wala na. Sandaling tumigil si Pearl bago ngumiti ng bahagya. Ay, meron pa pala. Gusto kong ipahabol na kaya ako pumayag sa palusot mong magbahay-bahay yan para sa security namin. Ay dahil gusto ko rin talagang makasama ka. Pinagbigyan ko yung nangungulila kong puso. It's not an excuse. Totoong gusto kong masiguro yung security mo. Sus. Oo, sige na. Pero syempre, kalahati nun, gusto mong makuha ako ulit, di ba? Ngising malapad ni Pearl. Naningkit ang mga mata ni Reed. Ikaw, nalaman mo lang na mahal pa kita, ginagamit at pinagmamayabang mo na. O bakit? Talagang pinagmamayabang ko yan. Saan ka pa makakahanap ng lalaking walang ibang minahal sa loob ng ilang taon kundi ikaw? Sobrang proud ako dyan, no, Reed. Nagtagis ang bagang ni Reed pero kalaunan ay napangiti na rin siya. Alam na alam talaga ng dalaga kung paano ako kunin. Is that all? Tanong pa ulit ni Reed, ngunit hindi galit. Dahil wala ako nung mga panahong hirap na hirap ka pala. Boyfriend mo ako pero hindi ko napansin yun. Sobrang sising-sisi ako ngayon. I wished I begged you not to leave me. You needed me, pero wala ako. Wala ako nung namatay yung papa mo. Ayos lang, Reed. Sinaktan kita ng sobra, Saka I believe everything happens for a reason. Kaya siguro tayo pinagtagpo ulit dahil tayo talaga yung nakatadhana, sabay hagakap ni Pearl. Namungay naman ang mga mata ni Reed. I love you so much, Pearl. I think I have fallen for you more. Hindi ka man lang na-disappoint o na-turn off kasi nagmukha akong pera. Hindi. You have reasons. Ang pinaka-importante naman para sa akin ngayon ay nandito ka na ulit. At hinding-hindi ka na makakawala pa, saad pa ni Reed at hinigit ang dalaga upang yakapin. Pumikit si Pearl nang maramdaman ang pagkalat ng kapayapaan sa puso niya. Nawala na ang bigat na dala niya ng ilang taon. I love you to, Reed. Salamat sa pagtanggap ulit sa akin. Pipiliin kita lagi, kinabukasan. Humihikab pa si Pearl habang pababa ng hagdan nang mamataan niya ang isang pamilyar na matandang babae sa sala. Natigilan siya at parang binuhusan ng malamig na tubig. Pearl, long time no see, saad ng mama ni Reed na si Ginang Ligaya Villanueva. Tita, kabadong sambit ni Pearl. Gusto kitang makausap, sumunod ka sa akin, malamig na wika nito at nagsimula ng maglakad patungo sa veranda. Nanlalamig namang sumunod si Pearl, iniisip kung bakit nandito ngayon ang mama ni Reed ngayong nasa isang business trip ang binata. Dederechuhin na kita. Magkano ang kailangan mo? Istriktong tanong nito. Hindi pa man siya nakakaupo sa harapan nito. Po, magkano ang kailangan mo? Layuan mo lang ulit ang anak ko. Hindi agad nakasagot si Pearl sa gulat. Akala ko nagkasundo na tayo noon, pero ang tigas pala ng mukha mong babae ka nga naman. Kulang na yung 1 milyon sa panahong ito. Kaya magkano? Dadagdagan ko para hindi mo na siya ulit guluhin. Moalang-galang na po, pero hindi po pera ang. Don't you dare lie to me. Nilapitan mo siya dahil kailangan mo ng pera. Opo, hindi ko po itatanggihan. Umutang ako sa kanya, pero hindi po pera yung dahilan kung bakit nanatili ako ngayon. Mahal ko po yung anak nyo. Noon, hanggang ngayon. 10 million, anito? I should have known na kulang yung 1 milyon para lang manatili kang malayo sa anak ko. 10 million. At layuan mo ulit siya. Huwag ka nang babalik at magpapakita. Nagtagis ang bagang ni Pearl at tinitigan ng ginang. Siguro dahil alam niya naman noon na hindi na talaga siya nito gusto kaya hindi na siya nasaktan ngayon. Kahit pa po gawing 100 million yan o higit pa, hindi na po. Salamat na lang. Paklang tumawa si Ginang Ligaya Villanueva. Yes. Of course, because my son can give you more than 100 million if you stick with him and become his wife, right? Bamantong hininga si Pearl. Bahala na po kayo kung ano yung gusto nyong isipin. Basta hindi ko iiwan si Reed. Mahal ko siya. Totoo yung nararamdaman ko para sa kanya. Mahal mo siya dahil sa pera niya. Ang lakas pa ng loob mong tumira dito. Sinama mo pa yung mga kapatid mo. Kagustuhan po ito ni Reed. Shut up. Hinding-hindi kita matatanggap. Sigaw nito dahilan upang mapayuko si Pearl. Sorry po kung hindi ako tumupad sa usapan.
Mahal na mahal ko po talaga si Reed. At nung nagkita kami, na-realize kong mas gusto kong mabuhay kasama siya. Hindi yun matutumbasan ng kahit na magkanong pera pa. Nagkataon lang talaga na gipit ako noon. Bahala na po kayo kung iisipin yung nagpapaka-gold digger ako. Basta alam ko sa sarili kong hindi ako ganoon. Malinis po yung konsensya ko. Hindi nagsalita si Ginang Ligaya Villanueva ngunit labis itong nagngingit-ngit sa galit. Nang hindi nakapagpigil, mabilis nitong sinabuyan ng tubig si Pearl. Mama, sigaw ni Reed na kanina pa pala nakarating at pinapakinggan ang usapan nila. Napasinghap si Ginang Ligaya Villanueva. Dumilat naman si Pearl at marahang pinahid ang tubig na tumama sa kanyang mukha bago bumaling kay Reed, na malaki ang hakbang papunta sa kanila. Mabilis ang hininga nito sa galit. Son, namumot lang sabi ni Ginang Ligaya Villanueva. Hindi na nga kita kinonfront sa ginawa mo noon, Mama. Ginawa mo pa ulit ngayon. I'm doing this to save you from this gold digger. Hindi gold digger si Pearl. Ilang beses ko na bang sinabi sa inyo, ha? Ako yung kusang nagbibigay ng pera sa kanya. That's because nabibilog niya yung utak mo. Umiling si Reed. I'm not going to take any judgment from you. Pero kung totoo man yan, that's my problem, not yours. Kaya pakiusap lang, Mama, if you really truly care for me. Hahayaan mo na kami ni Pearl na maging masaya. But son, alam mo kung gaano ako naging miserable nung nawala si Pearl sa akin noon. Please, I don't want to experience that kind of pain again. Hindi ko nakakayanin kung iiwan ako ulit ni Pearl. Dahil sa'yo, you are my mom. You're supposed to give me happiness, not pain. Nanlaki ang mga mata ni Ginang Ligaya Villanueva. Animoy nagkaroon ito ng realization. Nang hindi na nakapagsalita, hinayla na ni Reed si Pearl paalis doon. Teka, Reed, saan tayo pupunta? Tanong pa ni Pearl, pero hindi siya pinansin ni Reed at patuloy lang itong hinayla. Reed, sandali, ang higpit ng hawak mo, aniya at buong puwersang binawi ang kamay niya. Doon natauhan si Reed at napatigil. I'm sorry, masakit ba? Saan ba kasi tayo pupunta? Ang mama mo. Forget about her and everything she said. Hindi mo ako iiwan, Pearl. Not this time, not again, saad pa ni Reed, ang boses ay punong-puno ng pangamba. Hindi naman talaga, Reed. Sinabi ko na rin yan sa mama mo. Mahal kita. Hindi na kita iiwan ulit. Mas gusto kong kasama ka. Kaya milyon-milyong pera. Kung ganun, pakasalan mo ako, mabilis na sabi ni Reed. Natawa si Pearl nang maisip ang gusto nitong mangyari. Ano yan, desperado ka na talaga na hindi ako mawala sa'yo kaya gusto mo nang magpakasal tayo. If that's what I need to do. Dito tayo magpakasal sa Pilipinas para walang divorce. Once you marry me, there's no turning back. Paano kung ikaw yung magsisi na pinakasalan mo ako? Hindi ako magsisisi. Hindi ko kaya nang wala ka, Pearl. All these years, I was living, but it felt like I'm only a vessel without a soul. Hindi na kaimik si Pearl. Ano? Natatakot ka? Tanong pa ni Reed. Umiling si Pearl at malungkot nang umiti. Hindi. Gusto ko rin namang makasama ka habang buhay. Iniisip ko lang na sobra ka sigurong na trauma at ayaw kong isipin mong aalis ako dahil lang sa pera. Napipiliin ko ulit yung pera kaysa sayo. Mahal na mahal kita. Kung kasal yung ikakapanatag ng puso mo, sige, magpakasal tayo. Nanlaki ang mga mata ni Reed sa gulat. Pero gusto ko ng prenuptial agreement. Complete separation of property. Umungol si Reed. Not that. Ayokong isipin ng mga tao na pera lang yung habol ko sa'yo, Reed. Hindi ako magpapakasal sa'yo hanggat walang ganun. Sumimangot si Reed pero wala ring nagawa. Sinunod niya rin ang nobya. Sa huli, pumirma sila ng prenup agreement na ikinagulat ng ina ni Reed. You signed a prenup, gulantang na nasambit nito. Yes, Mama, sagot ni Reed. Nalaglag ang panga ng ginang. Pagkatapos ay tumingin kay Pearl. Ngumiti naman si Pearl. Ang lahat po ng pera ni Reed ay sa kanya lang habang kasal kami. Hindi ako hihingi sa kanya. May pera naman po ako, Saka unti-unti ko rin pong babayaran yung mga binayad niya sa mga pinagkakautangan ng pamilya ko. Hindi nakapagsalita si Ginang Ligaya Villanueva sa gulat. Tinignan nito si Reed na parang yumangal. Napakunot noo tuloy si Pearl. Hindi ba dapat itong matuwa? Ba't parang nainsulto ito? Iya, if this is about what I did, please don't. I realized my mistakes now.
Hindi dapat kita hinusgahan. Reed made me realize that you truly love him. Hindi lang naman po ito dahil sa inyo, para na rin po sa ibang tao. Ayoko pong mag-isip sila ng masama na pera lang po yung habol ko kay Reed. Pero, Reed, you agreed to this. Ayaw niyang magpakasal sa akin hanggat walang ganun. So I have no choice, sagot ni Reed. Napasa puso sa noo ang ginang. Kung yan yung gusto nyo, hindi na ako mangingialam. Pero gusto ko lang malaman nyo na ayaw ko ng ganito, ha? Alam ko nang hindi pera yung habol mo sa anak ko, Pearl. That's why I want to say sorry. Salamat po sa pagsusorry, tanging sabi ni Pearl. Tutulong ako sa pag-aasikaso sa kasal nyo if you need help. Sure po, tita. First time ko naman pong ikakasal, Kailangan ko po talaga ng tulong, sabay hagak-jack ni Pearl. Natawa naman si Reed sa nobya. Tumulong nga talaga ang matandang ginang sa paghahanda sa kasal. Kitang-kita ng dalawa ang effort nitong makabawi sa kanila. Sa pamamagitan noon, kaya naman masayang-masaya sila pareho. Sa araw ng kasal. So, anong nangyari sa Women Are Scary When You Marry Them? Asar ni Ross, isa sa mga kaibigan ni Reed. Sinaman naman ito ng tingin ni Reed. Shut up, hindi ko sinabi yan. Oo kaya, sa office ni Rembrandt, bago niya makilala yung asawa niya. Man, I can't believe everyone is slowly getting married. Kasal na si Rembrandt. Ikaw din, Reed, saad pa ni Maddox. This is a sign na magpakasal na rin kayong dalawa, natatawang sabi ni Rembrandt. Nangiwi ang dalawa. Hi, Pearl. Congrats ulit, sabi ni Ross nang makita ang paglapit ng babae sa kanila. Congrats, Pearl. Ingatan mo yung kaibigan namin, ha? Huwag mong papaiyakin. Iyakin pa naman to, sabi pa ni Maddox, dahilan para pabiro siyang sapakin ni Reed. Tumawa si Pearl. Pangako, hindi ko siya papaiyakin sa lungkot. Sa saya lang, you know. Kinilig naman si Reed, na kinantsawan pa ng mga kaibigan niya. Tumahimik nga kayo, namumula ang mukhang saad ni Reed bago hinarap ang asawa. Thank you for today. This is the happiest day of my life. Ako nga dapat yung magpasalamat, Pinili mo akong mahalin pa rin kahit sinaktan at iniwan kita noon, nakangusong sabi pa ni Pearl. Love forgives, understands, and waits, Pearl. Natutunan ko yan dahil sa'yo. Di ang swerte ko naman pala sa'yo. Of course, wala ka nang mahahanap na lalaking tulad ko. Kaya dapat huwag mo na akong pakawalan. Hindi naman na talaga kita papakawalan. Akin ka na, Reed. Akin na akin. Mrs. Reed, I'm yours. Only and forever. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Reed at ni Pearl. Naway nagustuhan po ninyo ang kwentong aming hatid sa inyo. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong pag-ibig na puno ng aral, inspirasyon, at kilig. Dito pa rin po yan sa inyong inaabangang Dear Siren. Musika.